Ang video na 'to ay para sa mga, passport holder na ang kanilang mga asawa ang asawa nila ay, nag-passed away na. So, bitbit pa nila yung, apelyido ng kanilang asawa at, 10 years ago na at, puwede, ba sila na magpakasal, ayan. So, para sa aking kaalaman, ang, pagka ikaw ay widow tapos, yung passport mo ay, nakapangalan pa rin sa, husband mo na nag-passed away na. Ang gagawin mo diyan ay, yung death certificate na hawak mo ay ipa-apostle mo 'yan sa DFA. Ayan, sa atin sa DFA. Ngayon, dalhin mo diyan sa kung gusto mo magpa-change status, 'yan ang kailangan na, requirements. 'Yan ang hinihingi ng requirements ng, embassy pagka gusto mo na magpa-change ang status sa passport mo. At yung passport mo naman, pwede mong i-renew yan. Kahit na 10 years validity pa yan, pwede mong i-renew as long as may pambayad ka. Yun lang yun. So, sa lahat dyan na yung passport nyo ay nandun pa rin yung apelyido ng asawa niyo na matagal na wala na kayo at ikaw ay balo na, wala na kayo dahil siya ay nag-passed away na. So, yan ang sinabi ng nung nagtanong tayo sa embassy na yun ang kailangan para ma-change ang status mo na yung passport mo ay ma-change na doon sa iyong pangalan na single. Kasi kung gusto, nasa sayo naman yan choices mo yan na kung gusto mo na bumalik doon sa iyong kasi yung ganito yung iba yung apelyido mo ganun pa rin sa asawa mo dati na ayun na nga yung nag-passed away na at i-change lang yung status mo na single. So yung apelyido mo ganun pa rin sa dati mong asawa ang passport mo. Ngayon pwede kang mag-request na gusto mo na mabalik doon sa apelyido mo na sa tatay mo. So, pwede kang mag-request ngayon pag nagpa-change ka ng status. So, ang gawin mo lang, una, yung death certificate ng iyong asawa ay iyong ipa-apostle. Yan nga sa DFA. Tapos, yun ang gamitin mo na requirements pagka nagpa-change status ka. Ngayon, kung gusto mo na mag-renew ng passport, baguhin yung passport mo, pwede kang mag-request dyan sa embassy na gusto mo na baguhin. Ngayon, hindi kasi pwede mag-issue yan ng embassy na bago mong passport kasi nga, nung pumunta ka ng ibang bansa, ang naka-record sa'yo, yun talaga yung passport mo na kasama yung passport ng apelyido ng yung asawa mo na nag-passed away na. So, hindi pwede na i-change yan sa visa mo. So, ngayon, ang gagawin mo dyan, mas maganda nga na ang gawin mo dyan ay doon sa Pilipinas mo gawin. Kasi pag doon mo sa Pilipinas gawin, mas klaro yung, at hindi ka mahirapan. So, sa lahat ng mga nagtatanong na yung passport mo ay hindi pa rin sa'yo dahil nga hindi pa ma-change, kahit na yung passport mo ay 10 years validity, pwede mo yan pwede kang kumuha ng bago. Kasi nga sa iba, pagka na-missing yung passport mo, example, na-missing, na-lost passport ka, pwede ka naman isyuhan ng bago. So, as long as may pambayad ka, pwede kang mag-renew ng iyong passport or mag-change ng passport in time na mag-request ka na kung anong gagawin dyan ng embassy. Para sa akin, yun yung ginawa ng aking kaibigan na siya ay na-widow na. Tapos, yun ang ginawa niya na mag-submit lang ng death certificate pero hindi yung galing niya ng PSA tapos iyong apostle sa DFA. Hindi pwede yung galing sa PSA, diretso mo na lang daw dalhin sa embassy. Yan ay hindi nila tatanggapin. Kailangan pa rin na may apostle yan galing ng DFA. So sa lahat ng mga nagtatanong about dyan sa passport na kaso na yan, so much better kasi hindi natin alam yung proseso every now and then. Nag-change kasi yan ang process sa embassy. But nung time na ako ay nagtanong, ganun ang proseso na kailangan mong dalhin ang death certificate na may apostle galing ng DFA
bago sila mag-change status. Ngayon, yung example, ikaw nandyan sa ibang bansa, hindi ka naman makakauwi ka agad. Yung gawin lang ng embassy dyan, change status, so i-change lang nila na single ka, tapos pwede ka nang magpakasal na yung gamit mo, yung passport pa rin na sa asawa mo. Ngayon, mahirap kasi pagka dito yan sa ibang bansa, kaya ang sabi ko, mag-request kayo na bumalik kayo doon sa single, sa dati yung sa family mo, sa tatay mo na apelyido, kasi pag yan ay ikaw nagpakasal dito sa ibang bansa, example lang, pag kumuha ka na ng example, itong sinasabi natin na PUC, pag kumuha ka, kailangan kasi yan ng alam mo yun, yung tunay mo na apelyido. Ngayon, ang hihingiin kasi nila birth certificate. Ngayon, ang problema dyan, pag change status lang ang gagawin mo, single ka lang sa passport mo, hindi naman hawak nila yung system ng passport natin dyan sa Pilipinas. Of course, ibang system yan ng ating bansa. Iba din yung sa kanila. So, hindi nila yun mapapasok. So, hindi pwede. So, ngayon, mahirapan ka na mag-process ngayon ng PUC dito pagka nagpakasal ka, na instead na clean yung papers mo, kasi nga widow ka na bakit ka pa mag-trouble dyan sa papers mo. So, ang gawin mo, mag-request ka talaga na bumalik ka doon sa single, sa tatay mo, kumuha ka ng bago. Kumuha ka ng bago kasi may submit ka naman na death certificate doon sa DFA at nag-apostil naman sila. So, ibig sabihin, single ka na talaga. So, may choices ka na ngayon kung anong gagamitin mo, kung sa tatay mo or tuloy pa rin yan. So, ganun ang gawin mo kasi pag dito ka na sa ibang bansa titira, kukuha sila ngayon ng mga requirements mo. Unang-una nilang kukunin is birth certificate mo. Ngayon, yung birth certificate mo, iba doon sa passport mo at sa marriage contract mo. So, mahirapan ka ngayon mag-process ng PUC. Example, dito yan sa Pakistan. So, sa lahat ng magiging clear, pumunta kayo sa embassy at magpa-advise kayo. Kasi nung ako ang nagtanong doon, ganun ang advice nila. Hindi ko pa nga alam na ang dito pala sa Pakistan at that time ay kailangan din ng clear na process. Ibig sabihin, ang clear is kailangan mo magsabit ng birth certificate pag ikaw ay kumuha ng PUC dito. So, ang sa akin, pag iba yung passport mo, example, yung passport mo ay sa ex mo. Ngayon, nagpakasal ka ngayon dito sa asawa mo. Paano na lang yung pangalan ng nanay mo, nung tatay mo, iba naman yung sa passport mo. So, dapat yan kasi magkalibi lahat yan para mabigyan ka ng PUC. So, sa lahat ng mga ganyang kaso na about sa passport, kailangan yung asikasuhin yan bago kayo pumunta dito sa Pakistan para pag nandito na kayo, pag kumuha kayo ng PUC, klaro na wala kang problemahin. So, sa lahat, sana nasagot ko yung tanong na mahirap sa unang process pero gawin mo para at the end of the day, hindi ka mahirapan pag nandito ka na sa ibang bansa. Hindi ka mahirapan sa process. Kasi mas maganda na gawin mo sa Pilipinas, then dito mo i-process na ang bago mong, alam mo yun, yung residence permit something. So, mas madali na lang. Kaysa nandito ka na, tapos bago ka mag-process doon, syempre malayo ang Pilipinas, hindi naman pwede yung i-travel mo ng 1 oras lang. So, syempre, sa lahat ng mga nagtatanong, clear na ang passport nyo kailangan, pag kayo ay widow na, i-clear nyo yan. At mabilis lang naman ang process, simple lang naman ang mga requirements para mabago mo yung passport mo na bumalik sa dati. At i-request mo lang naman yan sa DFA. I-request mo siya. At may mga supporting documents ka naman. So, why not na hindi mo gagawin? Then, after that, saka pagpunta dito at magpakasal kayo at kumuha ka ng residence permit dito, mas mabilis ang proseso at hindi mo kailangan na magka-problema dahil yung papel mo ay intact na clear na clear. Sana nasagot ko yung tanong mo about sa iyong passport.